What's up kids? It's your boy JE and welcome back to my channel. Welcome to another sim racing video, and for today's video ay i-update ko lang kayo kung anong bago sa ating sim rig. Galing dun sa luma nating vlog. Yung luma kong vlog, pa-update ako ng quads monitor, which is ito yon. Yan yung inayos ko nung nakaraan. Pero magulo na uli ngayon kasi meron akong bagong project. Hindi ko na siya nagawa ng video ng updated one kasi may bago na naman ako naisip na project. Pero anyways, isasama ko na rin kayo ngayon para bago ko siya i-update o bago ko siya ayusin, meron tayong kuha ng before. So ito yung before guys. Actually nasimulan ko na siya kasi medyo mahirap i-install yon, kaya hindi ko siya nakuna ng video. Pero share ko na rin sa inyo kung ano yun. Ito. So basically nilagyan ko siya ng actuator. Ito yun. Isa, dalawa, tatlo, doon isa. At apat. So andyan siya. Tapos tingnan mo yung ano natin. Yung upuan natin, puro kalmot na ng pusa. Hindi ko na siya pinapalitan kasi kakalmutin lang din naman nila. Ayan o. O diba? Mga artwork ng pusa. So basically guys, sa rig naman natin, wala naman masyadong bago. Siya pa rin yung dati. Bukod sa actuator na binanggit ko kanina, yung pedals natin is yung Fanatec pa din. Yan pa din. Tapos ito pa rin yung wheelbase natin, yung DD1. Tapos ito, ewan ko kung napakita ko na ito before, meron lang siyang controller dito. Pero feeling ko nasabi ko na yata yung before. Controller lang yan ng pangalan nung manginginig sa ilalim. Yun yung mga bass shaker. Parang feeling ko ngayon makukunan ko na siya kasi mataas na yung rig ko eh. So ayan yung mga bass shaker niya sa ilalim. Meron siyang tatlo. Yan, yung gitna, tapos left wheel, right wheel, yung central para sa vibration ng engine. Ito naman sa may front pedals, left and right siya dyan. At dahil nga nakaangat na siya, sim rig natin, syempre, hindi na pantay yung ating monitor. Kaya yan, masyado na siyang mababa. So, ang project natin ngayon is iangat siya. Kaya kung nakikita nyo yung parang mga maki-maki na dyan na mga driver siya ng actuator, ibabox din natin yan gamit tong mga server box na yan para hindi siya messy. Tapos ito naman, nung umuwi ako sa Pilipinas, bumili ako doon sa Lazada. Button box, idadagdag na rin natin yan sa ating rig. Tinanggal ko na muna rito yung iPad, nakakabit dito yun. Tapos dito yung parang, ano pangalan nun? Stream Deck. Tapos ibabalik natin yan unti-unti. Meanwhile, bago ko baklasin, pakita ko lang muna sa inyo, yan na siya. Medyo messy ngayon ang kwarto. Yan, magulo. Gawa nga nang tatapusin natin tong project na to. Anyway guys, yun lang muna. Ang gagawin ko, iaangat ko lang muna yung monitors. Tapos, pakitaan ko rin kayo ng sample nito. Oo nga pala, by the way, kwento ko na rin bago ko ituloy yung aking pagbubutingting dito. Ito nga pala, yung dati nating cockpit pa rin to. Hindi naman to na bago. Tapos, nilagyan lang natin, nagpa-customize lang ako nito sa ilalim. Itong bakal na to. Tsaka yung para may kapitan siya. Pakita ko na rin yung picture sa inyo dito kung paano ko siya sinimulan. Tapos, ayan, tinungtong ko lang yung rig. Nakabaon yan dito. Yung pinaka GT truck natin, nakabaon dito sa, yung pinaka ilalim niya. Nakabaon yan dito sa bakal na to, tagusan, kaya matibay yung pagkakabit niyan. Kasi ito naka-welding siya, ang tawag sa ganyan, plate, kaya lakas ang kapit niyan. Kaya actuator natin safe na safe yan. Talon tayo sa kasunod na subject. Later on, iangat ko lang yung mga monitors, tapos testing tayo ng mga ibang bagay-bagay. At saka sample lang natin tong ating bagong actuator. Sa ibang way na pagsasabi is motion siya. Motion platform siya. Yun na yung mga gumagalaw-galaw yung sim rig natin. Kunan natin later on. Yun lang muna. Update lang bago magsimula. Update ko lang kayo ng bahagya. Yan. Medyo magulo na rito. Silagay ko na sa server box yung servo natin. Yan. Ganyan. Kasi ito na yung ano natin. Mataas na. Yung stand. Siyempre mga wire hindi pa masyado. Tapos yung mga monitor nakatanggal na. Diyan muna siya. Diyan muna yung mga monitor sa TV. Sa kama. Alright guys, another day. Update ko lang kayo kung ano natapos natin kagabi kasi nakatulungan ko na siya. Antok na ako, hindi ko na natapos. So ayun na nga, medyo marami na tayong na progress kasi naiangat na natin yung monitor. Ano na siya? Malapit na siya sa eyesight natin. Kaya yung driving sight natin mas maayos na. Tapos bumili ako ng network box para mailagay ko yung mga driver ng servo. Ayun. Yung driver ng nung hydraulics natin. O mas kilala sa pangalang actuator in terms of sim racing. Medyo organized rin yung wire natin. Yan. Pero hindi pa tayo tapos. Ayusin pa natin yan ng mas maayos. Ang titirahin natin ngayon is ito, yung likuran. Yung mga wirings niya. Kasi yung wirings niya medyo lumayo na yung monitor eh. So kailangan natin i-adjust. Naka-organize siya na parang malapit. Na parang di mo siya mahuhugot. Ngayon, kailangan natin yung movable na siya. Para pwedeng ilapit, pwede i-atras yung monitor. Kasi mahirap na i-move yung rig ngayon. Medyo mabigat na siya. Hindi ko na alam kung gano'n siya kabigat. Pero hindi ko na siya nauurong mag-isa. So pagka iuurong ko siya sa pinaka-final na siguro, hanap ako ng kasama. Kasi medyo mabigat talaga siya.
Yun lang muna. Kung ano man matatapos ko ngayong gabi, update natin mamaya. Kung matapos ko siya, mas maganda. Para pwede na natin siyang gamitin. Kaso yung problema ko pala kung paano ko siya iurong. Titignan ko kung kaya ng basahan. Lalagyan ko ng basahan, tapos try kong hadakin. Pero baka masira eh. Bahala na kung ano man mangyari. Update na lang ulit. Ayan guys, medyo na-setup ko na siya. Hindi na lang natin masyadong tag ito. Hindi pa nauurong na ito. Iuurong pa natin yan doon eh. Hindi ko kaya mag-isa gaya nga nasabi ko kanina. Pero yung mga wirings niya, na-testing ko na. Kaya lang may mga wires akong kulang eh, na hindi ko siya maikabit gawa ng maiksi sa bago niyang pwesto. So, kailangan ko muna siyang bilhin. Nilista ko na kung ano yung mga kailangan. Meanwhile, testingin muna natin kung ano yung itsura niya. Mag-drive tayo ng F1 sa Belgium. Ito yung itsura niya kapag ginagamit. Try natin. Let's go. Pwesto muna tayo. Gamitan ko ng gloves kasi yung nito manibela, bumihin. Kasi siya eh, Alcantara. Tara, let's go. Meanwhile, ito muna ang POV na to. Ito yung last turn. Yung chicane. Okay, simula tayo. Okay, approaching turn 1. Okay, straight lang tayo. Ito yung pa-Elru. Wala na ako sa turn. Turn 4. Ano nga ba to? Turn 4 ba to? Turn 4 yata. Giniginig yung boses. Wala na ako sa count. Naaliw sa paglalaro. Pero technically, hindi pa ito yung natin yung FOB natin. Ipupush pa na. Paulit-ulit ako, no? Let's go. Let's try. Elru! Breaking song. Grabe ka pala feeling na. Lumak! Anyway, yun lang muna. Bukas kapag nakunan ko na yung pag nakuha ko na yung mga kailangan nating gamit, continue natin yung vlog. Alright guys, update lang. Meron pa tayong audience impact. Yan. Ayos ko na ng bahagya yung wiring. Siguro mesh na lang ang kulang yan. Ito yung likod niya. Nalagyan ko na rin ng takip. Yan, pinabutasan ko. Yung dito, dali lang yan. Kinakabit lang yan ito. Tapos, ito yung pambubuhat natin sa sa rig guys. Yan. Kasi kailangan ko na siyang iurong paharap. Ayun na yung clearance ko. Yung yung kulay dilaw. Nakita niyo yung kulay dilaw sa sahig. Ayun na. Ito. Yan. Yan yung clearance ko. Tara, samahan niyo ako. Urong ko lang siya. Diyan muna kayo sa malayo. Ano mo nga, bebe? Pasok mo nga. Iangat ko lang. Pasok ko na? Pasok mo na. Uy! Yan lang. Sobra na yan. Yan. Okay na siya. Ganyan. Hindi kaya na siyang iurong. Yan na. Pangalan ito. Hindi, inaano ko lang yung gitna. Yan na. Sapat na. Tingin. Lampas na. Ay, putik. Malaw. Patulong ako ng Uy! Tara guys. Hindi lang. Sige lang. Pasok dyan. Hindi pasok to. Hindi nga yung pasok. Yung natitignan ko eh. Ito pasok. Saya mo lang yan. Sige. Yung iba pasok din naman eh. Yung sa likod. Hindi yan. Yung sa pinakalikod. Hindi pa. Pindutin mo nga yung down. Yung doon. Pasok. Doon pasok na pasok eh, no? I-hold mo. I-hold me up. Hold pa. Huwag mo bibitawan na. Sige, bitawan mo na. Yun! Ayos! Iurong na lang natin yung monitor pag ganun. Ano mo nga ng konti dito, bebe? Pantayin mo nga dito. Ako na lang magbubuhat. Kaya mo lumusot doon sa kabila. Ayusin mo lang yung yung paa. Ito, yung paa. Bubuhatin ko. Pinakapaa dito. Kaya ba? Ipot mo na dyan. Bilis lang ha. Okay, 1, 2, 3. Okay na? Sa likod doon, okay naman doon. Ayun, ito na. Moment of truth. Sana hindi tamaan yung harapan. Shoot naman yan dyan kung sakali. Yun, manual control. Okay. Yan, nakabukas lang yan. Hindi, lang yun. May tinatroubleshoot lang ako. Ay, nako. Ayun naman yung clearance. Yes na. Yun lang muna ang update. Ay, iurong ko pa pala tong monitor. Okay guys, update lang muna tayo. Medyo nalinyahan ko na siya. Yan. Tapos malapit niya sa
monitor. Kaya makakapaglaro na tayo ng maayos. Yan yung itsura niya. Tapos dito, nalinyahan ko na yung mga ibang puti. Ayan. Ito mga wala pang puti, yung mga orange na yan. May kulang pa akong cord. So, meron pang hindi gagana rito. Kaya hindi ko pa siya inaayos yan. Medyo ano pa siya dyan. Sa part na yan. Hindi pa siya medyo organized. Pero yung ibang mga accessories na nakakabit na. Yan yung ibang accessories na nakakabit na siya. Ito na lang yung wirings na papunta rito. Tapos binaba ko na yung PC. Para medyo kita siya. At the same time, malapit siya para mas madaling i-access yung likod. Kasi natin yung pitch and roll niya. Kung hindi siya tatama. Yan. Hindi naman siya tumatama. Ano yung clearance niya? Actually, pwede pang pwede pang iurong no? Pwede pa siya iurong ng konti Kasi malaki naman yung clearance niya. Tignan natin kung sapat na yung layo niya. Pag hindi pa sapat yung layo, dikit pa natin ng konti. Yan naman yung hib niya, up and down. Hindi ko na-on kanina to kulay pala to. May ilaw. Nice! Ooh. Yung servo motor niya guys, dito ko nilagay sa may baba. Ayan. Kita. Para kita yung sa gilid. Dapat ilalagay ko doon sa may bandang harapan. Nakaharap siya. Kaso nga lang, hindi ko mabubuksan yung pinto. At saka hindi ko siya ma-access kung kailangan. Tsaka hindi kita. At least dito sa gilid, kita siya. So welcome back to the vlog guys. Update ko lang kayo kung ano nangyari sa pinagagawa natin dito. So mga ilang araw din ako nag-obserba. Kaya medyo may inayos-ayos din ako. Nandito pa uli yung yung pang-adjust. Ayan. Kasi itong niya, kwento ko lang. Yung rubber pit niya, ito. Yan. Na-observe ko lang siya. Kapag parang unti-unti siyang nag-move forward, parang namamasyal yung rig, parang common issue siya ng mga naka-motion. So ang ginawa ko, bumili ako ng pang washing machine. Ito pakita ko sa inyo. Yan. 10 reals lang siya, effective sobra. Hindi na siya nag-move. Ayun pati yan Yan. Pinatlan ko. Ang ganda na ng performance niya. Hindi na siya gumagalaw. Kasi nakakatakot kasi baka unti-unting nag-move siya. Baka mamaya umampas yung wheelbase natin sa sa mismong pangalan niyan sa monitor. Anyway guys, yun ang update natin ngayon. Tapos ito na-imap ko na siya. Ito okay lang yan. Ano lang naman yan, SIM hub lang naman yan Ito na-imap ko na siya yung yung ating button box. Gumagana na yan. Ito. Yan. Kung kita yung screen, basta gumagana na yan. Pwede mo na siyang enter. Ayan. Yan. Gumagana na yan. Ito naman, lang to Stream Deck. Dati naman na yan, yung mga volume. Yan. Ito yung mga volume. Tsaka yung mga brightness, etc. Ganun. Tapos, ito yung usual nating pang F1. Kasi may F1 na yung update ng ng pangalan ito. May F1 na yung bagong update ng Assetto Corsa. Ano pa bang medyo bago dito? Ito, yung mga wirings natin, medyo maayos na siya. Ang di na lang maayos ito, nag-iisa. Yung itim na yan, nakalawit na yan. Dito, maayos na rin ng konti yung maayos na rin ng konti maayos na yung wiring niya. Yung dito, hindi ko pa naayos. Ito nga yung sinasabi kong itim na nag-iisa. Kasi hindi pa ako nakakabili. Bibili tayo sa pangalan to, sa Temu ng ganito, kaparehas. Para uniform siya, parang ganito. Ayan, yung orange na yan. Saan ba kita ba yan? Para kita lahat. Para pare-parehas siya. Testingin na natin ang ating motion, ang nakalapit, yung tamang orientation. Orientation ba tawag yan? O tamang distance. Kung ano dapat sa paggamit niya yan. Testing natin. Kailangan naka-gloves kasi syempre F1 Isang ikot lang tayo sa spa. Tapos end na natin yung video kasi mukhang na-cover naman na natin lahat ng mga importanteng pwede nating ma-share sa pagka-update natin dito sa rig. Lakers lang natin ng konti yung volume. Lekes. Tara, maniw tayo sa spa.
Yung telemetry niya, medyo nag-ano pa eh, medyo nagloloko pa kasi hindi pa, beta lang tong beta lang kasi tong beta lang kasi tong AC Evo, kaya yung telemetry niya hindi pa ganun ka-perfect, pero nagagamit naman ayun kahit pa paano gumagana. Dito namatay. Nakakaliw na yung mga yung mga bumps eh. Pati itong axis na fix ko na din kasi nakaraan mali eh. Pag pag nag-right turn ako, nagli-lean right din. Pag nag-left turn ako, nagli-lean left din. Ngayon tama na siya, ayan, di ba? Pag nag-turn right ako, ayan, nagli-lean na siya pa left. Yun na yung tamang orientation talaga ng G-force ng sasakyan. Di ba? At least kahit pa paano may improvement na ang ating setup. Medyo paiba-ibang araw ko dito sinot kasi talagang hindi naman agad-agad ko siyang naayos. Isang ikot na tayo sa spa. Yun lang. Ayun lang, end na natin yung vlog natin dito kasi nakuna naman na natin yung bagong update. Kung sakasakali may bago tayo later on, update na lang siguro tayo sa susunod na video. Yun lang, medyo namiss na to ng panganay ko kaya gagamitin ko ulit pang outro natin. Ano yung sinasabi ko sa huli lagi? If you do like this video, hit that. Ano yung sinasabi ko lagi? Nakalimutan ko na. Tagal ko na kasi hindi na mag-vlog. Ano yung sabi ko? Alright guys, ngayon, naalala ko na. Alright guys, I'm gonna end the vlog here and I hope you do like this video. And if you do, hit the thumbs up button. As always, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Alright? One love. Catch your squad out. See ya!